Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Kamusta po ang inyong araw today? Sa amin po dito, nag-start na ang fall nung Saturday, September 23rd. Ngayon po ay Sunday, tahimik, maaraw, pero hindi na po ganun kainit. Mukhang nagbago talaga, no? Totoo po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos that there is a climate change. Very kasi inoobserbahan ko po ang weather Last year, napakainit pa until pumasok ang first week of October, nag-died down lang siya nung second week ng October. Right now, itong last week, doon na nag-start, na-advance na siya ng 2 weeks. No? Talagang matindi po, no? Ang climate change. So, yung hindi po naniniwala dyan, basa-basa din ng mga reports, ng studies, no? O, tinan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, pinapalo ko siya no? Tinitingnan ko, inuusisa ko yung mga sinasabi niya at nire-research ko at nararamdaman ko, no? Mausisa kasi tayo. Sometimes tayo ay tolits, marites. Ngayon, mausisa, no? Palabasa din po tayo, no? Ng kung ano-ano. Wag lang yung iniisip ninyo. Bago po tayo magsimula ng ating topic for today, which is a very good, no? Na malalaman nyo na kung hindi man ito ningas kugon, at least nagtratrabaho ng maigi itong ahensya ng gobyernong ito. Di po ba? Hindi ko alam kung saan nakalagay itong itong ahensya ng gobyernong ito. So, yun naman pala mga kababayan, nakita ko din kung anong department itong ahensya na ito na itatapik natin. No, pero bago po yan, let me do the flexing ng ating pong tinutulungan. Piniplex ko po ito. Ito pong Haya Nature Resort. Diyan po yan sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. Isa po sa mga magagandang resort dyan po sa Botolan, Zambales. For more details, nandyan po ang kanilang FB page. Puntahan nyo po. You can send an email or call them. No? At also, gusto ko rin pong i-flex itong YouTube channel ng ating brother from another mother, ating friend. No? Kasamahan natin sa The Nomads. At isa sa mga nagbibigay sa atin ng magandang topic, no, opinion, no. Baka mamaya singilin na ako nito ng consultancy fee. Nako. Baka susunod na naman yung aming sister from another mother, kuya, consultancy fee. Kasi kami po sa grupo naming The Nomads nag-uusap-usap, no, particularly pagdating din sa politika. At sila po ang nagbibigay sa akin ng mga impormasyon, yung kanilang mga opinion, no, at naisasama natin tuwing tayo ay nagbablog. Ayan po, Levi and the Triplets, yung YouTube channel, and also Bonds Harley. Kung meron po kayong time, curious kayo kung anong laman ng kanilang mga YouTube channel, i-check nyo po, at kung i-subscribe nyo po, no? Hindi, libre po ang pag-subscribe. Okay, punta po tayo sa ating topic for today. O nga pala, shout out sa lahat ng ating channel members, no? Maraming salamat. So ang topic natin for today is all about rice smuggling, no? Kung maalala nyo, yung pinaka-worst yung nahuli, kinumpis ka ng Bureau of Customs doon sa Zamboanga. At ang ginawa ng Pangulo, no, nanguha siya ng mga libo-libong, kasi 42,000 of sacks rice yan Ang binigay niya doon sa Zamboanga, nanguha sila ng 10%. Baka tagti 10% ang pinagkukuha nila. No, I'm just assuming binigay nila. Kasi na-find out na smuggled Diba? Na-vlog po natin yan. Tapos, napunta siya ng Cavite, the previous 3 days, nagbigay yung 1,200 sacks of rice worth 25 kilograms. Kahapon, sa Camarines Sur, baluarte ng mga dilaw. Bicol region yan Nagbigay din siya doon. The same thing. Kumbaga, percentage ng 42,000 sacks of rice yung pinamimigay nila. Tama naman. Di ba? Para lalong magalit itong mga smuggler at na anuhan sila. Siguro, katiting lang sa bulsa nila.
ang nawala. Malit lang yan eh, di ba? Sabi, how many million of pesos? 45 million o 42 million pesos, di ba? Mura lang yan sa mga smuggler hoarders. Makakwarta yan mga yan eh. Pero ang mga pagkain niyang kwarta, yung parang nasa airport. Yung lumapang ng kwarta, $300. O, di ba? O. So, kudos po sa BOC, tatrabaho. Yan po yung sinasabi nating ahensya na nagtatrabaho, nagpapakitang gilas. Kasi kung hindi pa sila uutusan ng presidente, hindi pa sila sasamahan ni Speaker of the House Martin Romualdez, ni Representative Erwin Tulfo, ni Representative Mark Imberga, eh baka kumukuya-kuy lang ang mga yan sa opisina nila, no? Nag-aantay lang. At yung iba sa kanila, hindi po lahat, Commissioner Rubio, no? Kakabibiliban talaga kita kung malilinis mo yung BOC. Sa lahat ng ports natin, sa customs natin, kung malilinis mo yan, siguro sabihin mo, oh, may nangungupit, may nangungotong, di ba? Siguro, isa o dalawa na lang. Di po ba? Pero hindi mo naman siguro talaga malilinis yan. Meron at meron dyan gagawa ng katiwalian. Dahil siguro sa pangangailangan o talagang kapritsyo ng buhay. Pero so far ngayon, kudos kayo. Eh ang tanong, nasaan yung sa Bulacan? Mas marami yun eh. Pinadlak eh. Mga kababayan ang inaantay ko. Nauna yung Zamboanga pero yung sa Zamboanga, May pa yun eh. O May, June, July, August, 3 months. Baka yung sa Bulacan ha, hindi naman po ako sa nagmamadali. Siguro isang buwan pa lang yun. Antayin natin. Meron pang 2 months. Baka 90 days. Pero ang binigay sa kanila, dapat sabi ng BOC, you have 15 days to show us your documents. Yang sabi ng Pangulo nung isang araw, gawin mong 7 days. Ang sabi ko naman, gawin yung 72 hours. Kasi kung may dokumento talaga sila na tama, you don't need 15 days. You just give them sana 48 hours nga lang. I'm giving you 2 days to produce that documents. Otherwise, we will declare it by penalty. By penalty with the corresponding law na pwedeng magamit para hindi po sila makahabol. Gagamitin namin sa inyo para i-declare yan na isang smuggled. Na illegal yan. Di ba? Why give them 15 days? That is a very long time to do such anomaly again. Tama, mali, correct nyo ako. Di ba? Kung totoo man, no, na may dokumento sila, yung bill of lading nila na tinatawag, correct me if I'm wrong, madali nyong mailalabas yan, ura-urada. Ito po, Sir Rubio, ito po, o tingnan nyo po, nandyan po ang phytosanitary permit, nandyan ang sanitary permit from BIPAR, nandito po yung aming dokumento ng application ng import, nandito po yung binayaran naming mga peace taxes, whatever import taxes, no, taripa. Andyan. You can show it in 1 day. O di ba, Rubio? Aalamin nyo kung sino yung consignee doon, yung trader o may-ari ng warehouse. Di ba dapat ipaalam nyo na kailangan naming makita lahat ng dokumento. Kung i-inspectin nyo, i-read nyo yung warehouse, dapat i-read din nyo, tawagin nyo siya. Yung may-ari, nasaan yung may-ari? Nasaan yung manager nito? Akin na dokumento. Eh pag sabing, sir, nandun po, go. I'm giving you 24 hours from now to produce that one. Di ba? Kung talagang gusto nating i-implement, that is your willpower, the political will. Don't give them such leeway na pwede pa silang makagawa ng kabalbalan, pwede pang gumawa sila ng, alam nyo na yung mga kasapakat nila, na mabibail out sila, na baka may mga kapit sila sa mga politiko. Ayan po yan. Oh. Ngayon, yung BOC, base sa kanilang investigasyon, no, yung premature, I can tell, no, I will say that this is only a premature, no, hindi pa to final talaga, pero sinasabi po dito, base sa kanilang news forum sa Quezon City, no, nitong kahapon lang, sabi dito sa Manila Standard, Chinese mafia involved in Philippine rice smuggling. So, pag-checkwa na naman. Kita nyo? Sino
Sino ang nagbabiolate sa atin? Tapos yung Mao Ning na spokesperson nila, whoever she is, has the audacity to tell na wag nyong i-political drama yung just sa West Philippine Sea. Pero nung ginagawa ng mga citizen ninyo, mga balahura kayo. Kasi, kaya nga kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ano ang nakikita nung mga tao nila na ginagawa nila, nabully sila, ganito din po ang gagawin ng citizen nila, nabully sila. Sinisend nila yung mga mafia nila sa Pilipinas para gaguhin tayo. Para ang internal problem, doon tayo mag-concentrate. Hindi doon sa tubig dagat natin na sila ang, di ba? Ko-concentrate natin, daming problema dito sa internal natin sa bansa. Okay, doon tayo mag-concentrate. Ayun pala, napalautan na tayo. Di ba ang galing? Trojan horse. Diba, kita nyo, ito po ang sabi ni BOC Director Bernie Enciso, that they have received reports regarding the issue. Sabi niya, quote, either they are on the side of financing, distribution, or other sides, they are present in many levels of agricultural smuggling. Ayun po ang sabi ni BOC Director Bernie Enciso. Ito naman ang sabi ng isang lawyer. But lawyer Marlon Agaseta, BOC's chief of staff, said it was hard to determine the source of the smuggled rice and who were behind this. Pero sa kanila, base na rin siguro sa information, Chinese mafia. Meanwhile, President Marcos on Saturday said the country does not have a problem with its rice supply, only with issues related to its distribution. Mamaya babanggitin natin yan, no? Bibigyan natin yan ng separate content. Ito pa po ang sabi ni Speaker, idagdag natin. Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez also said the President is eyeing ang estimated 10 billion expected excess collection from the Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung RCEP, this year to further support farmers and improve local food production. Talagang itong ating Pangulo at concurrent DA Secretary, talagang tinutuon niya ang food security at yung kalagayan ng mga farmers. Di po ba? Ayan. Ito pa ang sabi. BOC said the raids in dubious warehouses are continuing. Naalala nyo, hindi ba yung sa Bulacan? And that from August to the present, they have seized, nakumpiska daw po, 236,571 sacks of smuggled rice from 4 warehouses in Bulacan. Ay, nakumpiska na pala yun, inaantay ko. Sorry naman, di ba? Ayan na pala. 36,000 sacks from Tondo. Na-i-vlog din natin yan. Tingnan nyo na lang. Manila, yung sa Dagupan Street, no? And 20,000 sacks from Las Piñas and Bacoor City. Na-i-vlog natin yan. Magkasama po yan, no? Di nyo lang yata pinanood. Yung po yung sa Bacoor, saka sa Las Piñas, yung mga hindi umaayon sa EO39. Ang tataas pa rin ng presyong binebenta. Ayan. Rubio. Di ba sabi ko sa iyo, papalakpakan kita? Yan. Sige. Bigyan pa kita ng 5 star. 5 star. 5 star. Saludo. Ganyan. Anong gagawin dito sa 236,571 sacks of rice? May nabalitaan po ako. Baka mamay content natin. Darating tayo dun sa exciting part. Another content. Pasensya naman. Di ba? Ito po kasi, ang tinutuunan natin ng pansin dito ay yung BOC, which is they're doing a good job. Palakpakan, palakpakan, with the directive of none other than our rockstar president, PBBM. Palakpakan, ay sip-sip si Tokis, pakialam ninyo. Kayong mga dilaw dyan, mga anti-Marcos, pakialam ninyo, maghanap din kayo, na magluklok kayo ng presidente ninyo, no? Na ganito ang gagawin na kung saan sinasabi ninyo, sinasabi ninyo, nasaan na yung 20 pesos kilo ng bigas? Hindi kayang ibigay. Totoo po yun. Hindi kayang ibigay. Pumalpak si Pangulong BBM sa sinabi niyang pangarap niya na sinasabi niyong pinangako niya sa 20 kilong ng bigas o 20 pesos kilo ng bigas. Palpak. Palpak. No? Pero ito sasabihin ko sa inyo. Bakit kayo naghahanap ng 20 pesos kilo ng bigas? Kung makakakuha naman kayo ng 25 kilos ng bigas
na libre. Anong gusto nyo? Libre o may bayad? Tingnan nyo ang larawan. Ha? Tingnan nyo. 3 bayan na yan. Zamboanga, Cavite, Camarines Sur. Nasaan yung 20? Wala. Baka yung 20, pinambili na lang nila ng samalamig o ice candy. Anong binigay ng Pangulo? 25 kilos sako price, libre. Tapos naghahanap kayo ng 20 pesos o kayong mga dilaw, kayong mga anti-Marcos, pumunta kayo saan merong 20 pesos kilo ng bigas, saan? Ha? Sa Bermuda Triangle. Mga hindot kayo para sipsipin na kayo ng Bermuda Triangle at doon na kayo tumira at mabawasan naman ang mga negativity sa bansang Pilipinas. Di ba? O, di ba? Alam nyo nangyayari sa Bermuda Triangle. Nawawala sila. Sabi nga noon ni Ice, si Ice Sigera. Tama ba yun? Takot ako o si Matet? Correct me if I'm wrong. Baka sasabihin ng mga dilaw at mga anti-Marcos at yung mga vlogger na tinitira pa rin si Pangulong Marcos na nasaan na ang 20 pesos kilo ng bigas. Nandoon po sa Bermuda Triangle. Punta na kayo. Pero ako, takot ako. Ayaw ko doon. Ang gusto ko, yung libre na 25 kilo of bigas. Tapos ang BOC natin through Commissioner Rubio, ayan, ang update. Nasupalpal po ako. Pahiya ka, Pidol. Pahiya ka, Tokis. Ayan na yung update. Pasensya naman po. Ngayon ko lang po nabasa. Tagal ko na itong hinahanap. Dito lang pala sa Manila Standard. Ikaw Manila Standard Kakaasar ka, di mo ako in-email. Akala ko ba, Tokis, may mga researcher ka? Ay, iba po yun. No? Iba rin po yung nire-research nila. Dito, ako, ang concentration ko yung bigas. Tindihan ninyo. Ha? Maragsa, hindi malumanay. Oy, Hatori, banggitin mo nga yung bigas ng malumanay. Ako nang puto na sabi niya, dude! Hey, dude! Shout out po dun sa triplets at dun po sa panganay ni Hatori. Shout out. Alam nyo naman, no, love na love kayo ni Tita Bones Harley. Nadamay na naman. Nadamay na naman si Bones. Ayan po, no? Good job. Another one. Another round of applause. Good job, BOC. Palakpakan. Ang lakas ng palakpak ko. Salute kay BOC Commissioner Rubio. Commissioner Rubio, sana hindi ito ningas kugo na. At bibilib ako sa'yo kung malilinis mo yung iyong ahensya ng korupsyon. Pasensya naman, Commissioner. Alam mo naman yung bali-balita, di ba? Marami pa rin dyan. Kaya kailangan, no, pakitang gilas ka. Kung malinis mo yan, at naging, yung pangalan mo, naging matunog. Nako, pag tumakbo kang mayor, mananalo ka. Pero sabi ng BOC ilang bilyon po yung nakolekta nila na taxes. Di ba nagpapasikat? Good job, good job, good job. No? Ito pa sabi nila, Inciso said presented documents and actual imports in the warehouse did not match. Then, babay smuggler. Babay na hoarders. Sige, smuggling pa more para may trabaho ang BOC. Sige, hoarding pa more para may trabaho si Sir Erwin Tulfao. At lalong maging busy si SOJ Remulla sa kakasampa ng kaso sa inyo kasi sabi ni Escudero, bakit wala siyang nakikitang nakakasuhang mga smuggler ng economic sabotage? Ayon, sige, mamaya malalaman nyo, yari kayo. Ayan,
For 2023, BOC has filed 53 cases o Escudero, ito na, involving 416 importers and forfeited agricultural products worth more than 612 million pesos. O itong 236,571 sacks. Sana maipamigay lahat yan. Iiyak yung mga smuggler. Anak lang, Tokwa, nasa na yung kapit natin sa BOC? Nasa na yung payola natin na politiko? Baka sasabihin na naman ni Hitad, si Lisa Marcos yung smuggler. Tinan mo. Tanungin mo dito sa 53 cases kung nandyan ang pangalang Lisa Araneta Marcos o Martin Araneta na mga smuggler. Gago, di ba? Pinapahuli ng Pangulo yung negosyo ng asawa. Tanga, di ba? Bubo. 2 things are done to seize smuggled rice. Dalawa daw. Either auction off or donated to a different government agency such as DSWD. Di ba nga pinamimigay ng Pangulo? Through DSWD. Di ba? Tuwang-tuwa naman ako. Sana po maibigay yan. Ilang municipalities, ang dinig ko 81. Pero sabi ng Pangulo, mamaya, ibang content. Social Welfare Spokesperson Romel Lopez said they are thankful to the donation and immediately distribute the rice to poor beneficiaries. Kudos. And also, sabi dito ni Lopez, nagbigay pa daw sila ng 15,000 cash aid to rice retailers. Yun nga, naapektuhan. Lopez said they have given this to more than 6,000 retailers. Their maximum target of beneficiaries is 30,000. Ako, ang dami nito. 30,000 times 15,000. Bala na po kayo mag-compute. Diba? Mahal na mahal kayo ni Pangulo. Tapos sasabihin, smuggler si Lisa Marcos. Ito pa po, no? Aasarin lang natin kayo. Aasarin natin yung mga nagsasabing Ito, may nagsabi dito kay BOC Chief of Staff Lawyer, no? Medyo mahaba pong proseso to conclude na ito lumusot ito sa pantalan. Mahabang proseso daw yan. Kasi ito po yung report sa ABS-CBN. BOC probes alleged Chinese mafia in rice smuggling. Remember, alleged pa lang. No? Talagang, siguro gumagana ang kanilang intelligence fund. At nga pala, maalala ko, kung anong department itong Bureau of Customs, Department of Finance. Siyempre, yung makokolekta nila, papasok sa Department of Finance. Silang kukuha noon, diba? May mga small boats na lumalapit sa vessel, doon na tinatapon ng bigas. Yung mga smugglers po, nagtatago sila sa likod-likod. They usually use dummy. Siyempre naman. Pero ang maganda nito, no? Kung merong big fish, wag niyong sasabihin, yung lumamong kay Jonah. Hindi po yun. Lang po yun, big fish yung sinasabi ko. Yung mga, malay nyo, may politiko. No? May government employee, lalo na sa DA at BOC. Yan. Proving the guilt of someone is also a tedious process. O yung tedious, nakakapagod, o di kaya matagal. Matagal na nakakapagod. Sabi pa ni Agaceta, because of new policy of DOJ that BOC is being required to file cases na may reasonable certainty of conviction, so nagiging more diligent yung mga lawyers handling this particular case before they can initiate formal complaints para po hindi na rin nasasayang ang pagpa-file. Kaya po nagkakaroon ng karagdagang oras in collating additional pieces of evidence. Yung collating, no, pinagsasama-sama. Kinokolate nga di ba? Yan, naintindihan nyo siguro yun, no? Okay? Eto pa po. Eto nang maganda. Isang Solon, no, ang may sinabi din. Ito kakampi to ni PBBM at kaibigan po to ni PBBM. Magaling na ekonomista ito. Dilawan ito. Taga Bicol po ito. Sa ulat ng Inquirer.net. Salceda
Chinese-led mafia behind agricultural smuggling. O mukhang umaayon siya dun sa mga investigasyon sa intelligence ng BOC. A lawmaker claims that a syndicate led by Chinese nationals is behind the smuggling of agricultural products in the country, as he vowed to focus his panel's oversight functions on cracking down on this mafia. This is Class A information from our various sources that this mafia is in control of agricultural smuggling in the country at every stage of the smuggling process, from transport to arrival to import permits and sanitary inspection. Ayun po ang sabi ni Albay Representative Joey Salceda. Di po ba? Intelligence sources tells us that the main characters are Chinese or their associates. The tentacles, tentacles parang si Morgana ng Ariel. Di ba? Ang dami niyong tentacles. Are all over, but I am told that it is a small group. So if we can get to the core group, we should be able to pin the system down. Ano yan? Parang ano sila? Samahan din yan. Cartel. Meron dyan yung namumuno, tapos yung tentacles, yung mga smugglers. Yan, ganyan. Distribution of wealth ng mga siraulong smuggler at cartel. President Marcos wants to fight the double whammy of high domestic agri prices and high rates of agri-smuggling which benefit only the smugglers. We join him in that fight. Siyempre, kaibigan niya yan Kaibigan niya sa PPBM, maski na magkaiba sila ng kulay ng politika. Siyempre, nasa pwesto ang kaibigan niya, tulungan niya. Yan ang true friendship. Diba? Hindi yung tulad ng iba, nang iiwan. The lawmaker said as he noted his panel's oversight on the implementation of the Department of Agriculture and Bureau of Customs Task Force and Regulation on Agricultural Smuggling. You will remember that it was also the House Ways and Means Committee that got these agencies to issue these tighter regulations against smuggling last year. Correct. Ginawan po nila ng paraan niya sa pamamagitan ng pag-iimbestiga ng onion fiasco. Pero, Representative Joey, naalala ko pa rin yung sinabi mo na pag hindi bumaba ng 50 yung kilo ng sibuyas, papaputol ka ng daliri. Sige, wag na nga. Hindi ko naasahan yun. Siguro, ayaw mo naman matawag na Joey Putot. Pasensya naman. Representative Joey Salceda, nagbitaw ka ng salita last January, di ba? Meron po nyo, nandiyan po yan. Yan na lang po, no? Ang dami pong sinabi dito ni Representative Joey Salceda. Pero it is a very, very good commendation to the President and to the BOC. Trabaho po ng maayos BOC, no? At para po gumanda-ganda ang ating ang ating mga sa DA agrikultura at lalo pong masiyahan ang ating mga kababayan, particularly ang mga farmers, including the fisher folk. Sana maasikaso nyo po yung dyan sa West Philippine Sea, and also those are kababayan sa talagang nasa below poverty line, no? Pero sa ating mga kababayan naman na nandiyan sa below poverty line, wag naman puro asa sa ayuda. Kailangan may gawin din kayo para makatulong kayo sa ating gobyerno. Okay? It will not be forever, no? Kasi marami ring dapat gawin ang ating gobyerno. Okay? Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.